Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiikot ngayon sa social media ang isang nakakagulat na balita na umano'y may bangkay na nilalamayan sa Malacanang at iniuugnay ito kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marami ang nabigla at agad na nagbahagi ng nasabing impormasyon dahilan upang magdulot ito ng matinding kalituhan at pangamba sa publiko. Ayon sa mga paunang beripikasyon, wala pang kumpirmadong ulat mula sa opisyal na ahensya ng gobyerno o sa Malacanang kaugnay sa naturang balita. Wala ring inilabas na pahayag ang Presidential Communications Office na magpapatunay sa kumakalat na issue. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa pagtanggap at pagbahagi ng impormasyon lalo na kung ito ay mula sa hindi beripikadong sources. Dagdag pa rito, maraming eksperto ang nagsasabing posibleng bahagi lamang ito ng maling impormasyon o fake news na mabilis kumalat sa social media. Ang ganitong uri ng balita ay maaaring magdulot ng panik at maling akala kung hindi agad masusuri ang katotohanan. Kaya mahalaga ang fact-checking at pagkuha ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang media outlets. Sa ngayon, nananatiling walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa naturang aligasyon. Hinihikayat ang lahat na manatiling kalmado at maging responsable sa paggamit ng social media. Para sa mga sumusunod na updates, manatiling nakatutok lamang sa mga lehitimong balita at opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Agam namin yung chairman si Senator Ping Pinky. Lacson ay Nako. nagsalita na questionable, dubious ang mga karakter nito, marami sa kanila ay dishonorably discharged. Nako. So meron na siyang bias kaagad eh. Pero gusto kong ipaliwanag kay Senator Lacson at naiintindihan niya. Yan, Attorney Levy Baligot. Paliwanagan mo yung Ping Lacson na yan, ha? Panigurado, hindi na ho magagawang issue nitong si Ping Lacson ng notaryo dito sa isa na to. Kasi ho, itong si Attorney Levy Baligot, ilinabas niya na ho yung actual video ng pagpapanotaryo nitong 18 ex-Marines kaugnay dyan sa kanilang mga isiniwalat noong nagdaang linggo. At dito rin ho sa video na to, continuation ho tayo, napakarami ho palang tinalakay ng third floor studio at nito si Attorney Baligot kahapon. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na nga, bago natin umpisahan yan, nakita ho natin sa social media, ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. No, talagang nakikita ho natin yung diversion, yung katakawan sa mga ari-arian, pati hindi kanilang pinag-iinteresan. Eto, breaking news ho ito, 18 hours ago, nakita ho natin sa mundo ng social media. Makati Court freeze, massive empire o Pastor Apollo Kibuloy, everything from bank accounts to fire trucks and a private jet now under government lock. Anong klase kalokohan to? Di ba? Anong klase kalokohan to? Hindi galing flood control yan. Ika nga pinagtulong-tulungan yan ng mga miyembro ng KOJC. Ngayon, ang gagawin ng administrasyon, dahil nga siguro wala na siguro manakaw itong mga walang yang to, o naghahanap silang pang-divert ng issue dahil yung issue ng mga anomalyang flood control, bukas Lunes, mas iinit ho yan mga kababayan. Wala ho silang magagawa kung hindi harapin yung akusasyon, aligasyon ng mga magigiting nating mandirigma na lumabas at nagpatotoo na talagang merong diniliver na maleta sa Ilocos Norte. Yun ang problema dito. Ngayon, dahil nga umiinit ang issue, kailangan ho nila ng isang balita na kung saan kahit pa paano matabunan yung pagkaka-implicate ng mga politiko na malapit sa Malacanang. O sino ba naman ang gagawin nilang pang divert ng issue. Siyempre, Pastor Kibuloy, kung pwede itong si BP Sara. Kaso may impeachment na. Kung pwede si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaso nagkakaroon ng confirmation of charges kay Tatay Digong sa ICC. Sino pa bang available? Itong si Pastor Kibuloy. Galingan nyo, ang bola umiikot. Diba? Umiikot ang bola. Huwag kayong masyadong para dito sa mga gumagawa ng mga ganitong klaseng desisyon.
kaugnay dito sa mga individual kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Ganyan din ang gusto nilang gawin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte. At ito ang mga ating masasaksihan sa papalapit na impeachment laban dito kay VP dyan sa House of Representatives. Pero balita natin, malabo na daw kung matuloy yan. Kaya dahil nga yung impeachment na yan, administrasyon ang may pakana, hindi ho nila nanaisin na mayat maya sa balita hindi natuloy o mahina na ang impeachment laban dito kay VP Sara. Kaya naman, ang pinagdidiskitahan ho nila ngayon itong si Pastor Kibuloy. In a sweeping 12 pages asset preservation order na Makati Regional Trial Court Branch 147 has lapped a hold on 12 bank accounts, 37 real estate properties, 25 vehicles including 2 fire trucks, fuel tanker, and even Cessna aircraft linked to Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, NKOJC Executive Pastor. Anong kalokohan to? Bakit hindi nyo unahin? Yung ninakaw sa kaban ng sambayanan, yung ibinigay na mali-malitang pera doon sa mga magnanakaw na congressman. Di ba? Dito, kaya ho natin ipinakita to. Ito ho, ika nga ang gaano kabangag ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ganyan kabangag ang administrasyon na to. Ganyan ika nga, napaka-problematic ng ating sistema ngayong mga panahon na to. Imbis na unahin yung trilyong ninakaw, daang bilyong ninakaw sa kaban ng sambayanan, ang pinagdidiskitahan yung pinaghirapan ng isang organisasyon na talagang lumaki at napakaraming miyembro ngayong mga panahon na to. Yan ho Bakit? Kinakabahan na ba kayo? Bakit? Natatakot ba kayo? Baka yung mga asset na yan sa papalapit na eleksyon makasangkapan ng kung sino man. Huwag ko yung masyadong praning. Yung wala pa tayo sa eleksyon. Laging sinasabi ng amo nyo matagal pa naman ang eleksyon. Di ba? Huwag muna, trabaho muna tayo. Anong trabaho? Alam nyo ha? Alam nyo talaga mga walang hiya kayo. Pero umiikot lang ang bola. Nandyan ang asset, wala ang asset, sa ayaw sa gusto nyo magiging presidente si VP Sara. At pag nagkataon, lahat ng kabalbalan na to mailalagay natin sa ayos. Para doon sa mga nautusan o nahatiran ng maleta, gano'n. Nako. Nakakalungkot tong isipin na meron hong ganitong klaseng anong basihan? Anong basihan? Yung kay alias Rene? Yung sinabi, yun ang pinagbasihan yung mga ilinatag na witness ni Risa Hontiveros. Nakalaunan sinabi nila binayaran sila ng chairperson ng Committee on Children, Women and Children dyan sa Senado. Yun ang naging basihan? Hindi, nagtatanong tayo kasi hindi natin malaman kung walang kapararakat ng mga ganitong klaseng balita. Masyadong obvious, diversionary tactics to dahil nalalapit na dito sa mga siraul na to, dito sa mga bangag na to, yung issue ng mga manumalyang flood control project. Lipat ho tayo ngayon dito sa, ito yung pinakaabangan ng mga kababayan natin. Para dito kay Attorney Levy Baligod, job well done sir. Palakpakan natin, saludo. Hindi mo na hinayaan na mahalin tulad dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, mga bata natin. Bata parang kilala mo bata natin. Mga tropa natin, mga diba sundalo tropa, mga tropa, 18 yan ito tropa na yan, marami na yan di ba? Hindi mo na yaan na mahalin tulad ang kanilang kapalaran doon sa siniraan nitong si Ping Lacson ng kredibilidad, di ba? Ang ganitong tirada ni Lacson. Siyempre pagka nagsinungaling ka sa isang bagay, medyo questionable na ang iyong credibility. Gano'n ang atake nila yung atake nila. Pag nagsinungaling ka sa isa, posible magsinungaling ka sa pangalawa. Dito, sabi nitong si Atty. Baligod, medyo yung si Ping medyo medyo merong pagka gawin ko, videohan ko para etong si Ping hindi na niya magawang issue. Eto Ping, para sa iyo to, walang yaka, okay? Magandang araw po mga Ginoo. Ako po si Atty. Charlie Pascual. Saludo, palakpakan ko muna sila, siyempre. Palakpakan ko muna sila para talagang sa lungsod ng Las Piñas. Kayo po ay nandito ngayon sa aking harap. Meron po kayong daladalang dokumento na pinamagatang pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ito. Tatawagan po lahat ng mga pangalan na nandito sa pinagsamang sinumpang salaysay. Itatas niyo po kami yung kung sino kayo po ito. Tama po.
Sino po si Mr. Bernard Itube? Mr. Roosevelt N. Waupan. Nako, Ping Lacson, paano ba yan? Meron ng video ng notaryo. Hindi nyo na pwedeng patawagan tong abogado at ako. Hindi pala, hindi. Hindi na pala pwedeng patawagan noong mga involved dito sa mga maanomalyang flood control project at takutin yung abogado na nagnotaryo kasi nabidyohan. Hindi siping ha. Hindi na pala pwedeng patawagan ng mga Nako po, Pinke. Yari ka dyan. Si Mr. Benny S. Bulontate. Si Mr. Johnny A. Buduan. Si Mr. Rodante P. Ordilio. Si Mr. Rene Boy O. Julian. Si Mr. Christopher P. Esquivel. Mr. George O. Villalon Jr. Si Mr. Romeo Romel O. Bobares. Si Mr. Gil N. Natividad Jr. Si Mr. Anselmo Taberto. Si Mr. Joel G. Cadyao. Si Mr. Romel C. Galapon. Si Mr. Cecilio S. Laroder. Si Mr. Bernard A. Gumbal. Si Mr. Tisani L. Dado. Si Mr. Fidel N. Corpus. At panghuli po si Mr. Walter N. Manansal. Meron po dito mga government ID na inyo pong sinumite kasama po ng salaysay na ito. Kinukumpirma niyo po ba itong mga ID na ito? Hindi niyo binigay. Tama po. Kayo po ang lahat nagbigay nito. Okay. Tatanungin ko po kayo. May mga nakapirma po sa mga pangalang binanggit ko sa taas po ito. Tatanungin ko po kayo. Ito ba'y pirma po ninyo? Okay. Bernard Tube, pirma po? Okay. Nako, Ping Lacson. Nako, wala nang ano dito. Wala ka nang sasabihin na kung nagsinungaling siya sa isa, hindi pwede magsinungaling din sa pangalawa. Di ba? Dito, actual footage ng pagkumpirma ng kanilang pirma, ang tawag dito, ng kanilang ID dito sa affidavit na to. O, ang palusot na naman yan. Bakit ba? Magkakasama ba sila laging nagdi-deliver? Bakit isa lang ang affidavit? Yung isang sinto-sinto, ganun ang argumento. Meron nga silang group chat. At nandun si Zaldico. Yung group chat na yon na kung saan lahat sila nakakakita. Kaya, ano yan, kumbaga, yung nalalaman ng isa, lahat kayo, nalalaman nyo lahat. Diba? Kaya pagka si PH nag-deliver ng tilapia, hindi tilapia, nag-deliver ng talong, malalaman nitong si Juan kasi pares kami nasa group chat Confirm ba, sir? Oh, PH, na-deliver mo ba yung mga talong dito kay Zaldico? Oh, sasabihin ko dun sa group chat. Oh, kasama si Juan doon. Oh, na-deliver na. Ito picture. Oh, meron pa selfie sa loob ng bahay sa Ilocos Norte. Yari, di ba? Ganun lang naman yun. Maupan, pirma po ninyo? Yes, sir. Okay. Kenny Bulutante, pirma po ninyo? Johnny Buduan, pirma po. Rodante Orbilio, pirma po ninyo? Okay. Rene Boy Julian, pirma po ito? Okay. Christopher Esquivel, pirma mo po ito? George Villalon, pirma mo po ito? Junior. Romeo Romel Robares, pirma mo po ito? Okay. Gil Natividad Jr., pirma mo po ito? Anselmo Taberto, pirma mo po ito? Walter Mananansal, pirma mo po? Okay. Jolie Cadyao, pirma mo po? Romel C. Galapon, pirma mo po? Yes, sir. Okay. Cecilio Laroder Jr., pirma mo po ito? Bernard Gumbal, pirma mo po ito? Okay. Lisani Dado, pirma mo po ito? Fidel Corpus, pirma mo po ito? Ito po ay pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ba na inyong mga salaysay ang nakapaloob dito sa dokumentong ito? Yes. Paano ba yan? Yung mga kaibigan nito si Ping Lacson, hindi na pwedeng takutin yung abogado kasi nabidyohan na Pati pati pirma, pati ID, kinumpirma mismo ng mga ex-marine natin. Mga sundalo na lang. Kasi mahirap yung yung hindi naman pala lahat marines. Hindi, mandirigma na lang. Mga mandirigma natin, di ba?
Oh, ano na lang, kung army man sila, marines man sila, kasi naano nila, ginugulo nila usapan, hindi naman talaga 18 di ba? Yung dalawa pala, sundalo. O, bali yung 16, yun lang ang marines. O, wala na tayong marami pinag-uusapan kung ilan ang marines, ilan ang sundalo. Basta mandirigma, yan. Pusang loob niyo po ba itong binigay, itong salaysay na ito? Opo. May tumakot po ba sa inyo? Wala po. May pumersa? Wala po. May pinangako po ba sa inyong gantimpala o pera? Wala po. Kinukumpirma niyo po ang mga pirma niyo rito? Opo. Maraming salamat po. Maliwanag ho yun. Tapos ilipat na ho tayo dito sa continuation ho ito nung ating naputol na video kahapon. Game. Other Napoles like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney Levy. Attorney Levy. Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming salamat naman po. Thank you, Marlon. Attorney Levy. Balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAP scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit yung hindi siya nakasuhan? At ano ho ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko Nako. yung si Maya Santos ang unang o isa no sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Gidang Napoles. And eventually merong isa pang babae. I think I cannot recall her name now, no, but and then may mga kwento na yung mga witnesses natin na hindi na sila dumaan sa intermediaries at sila mismo yung kumausap kay Mrs. Napoles, no? May mga ganong kwento. I think hindi siya nasali dahil 2007 to 2009 lamang ang ibinigay na mandato sa amin ng DOJ at saka ng Office of the Ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman naman, kinausap ako ni dating Ombudsman Carpio Morales at ang sabi niya, Levy, in Ilocano, no? Kinausap niya ako sa Ilocano. Pero ang sinasabi niya essentially, Levy, mag-focus lang muna tayo sa 207 to 209 dahil kung ipaprocess natin lahat ng nasa inyo ay mabibilaukan kami dito sa opisina ko, sabi niya. So ako naman, naintindihan ko, kaya nag-focus lang po kami doon. Pero I want to make this clear, lahat po yan ng mga dokumento noon ay naisumite namin sa DOJ at saka sa Special Task Force ng NBI, no? Yung dokumento patungkol sa 14 na senador at saka about 198 na congressmen. Si Maya Santos, yung bagman ni Marcos Jr. dun sa PDAP scam. Nako. Opo, nagamit din siya. Kaya if you will recall, Idol ko talaga to si Boss Marlon. Malupit. Palakpakan natin. Push natin yan. Huwag natin tigilan yan si Maya Santos. Bagman pala. Di umanong bagman ni Marcos Jr. na bulgar. Nako, yari. nanalo na si President BBM bilang Pangulo, ay naupo si Maya Santos sa Department of Agriculture, no? Dahil ang unang inappoint yata nila na secretary diyan si Siya po ang hindi. unang. Meron siyang inappoint na maikli lang, tinanggal din nila eh. Pero dati ng DA secretary po 'yon at inappoint din nila na magtrabaho si Maya Santos doon. But it was very brief, no? Maybe about 4-6 months only and tinanggal na rin siya. Magkano ho ang kinita ng isang Bongbong Marcos nung panahon ng PDAP scandal? Hindi ko po maalala ngayon kasi 100? I think it's around 100. Di po, ang palagay ko na pumasok kay Napoles is around 200 po yata eh. Kung hindi ako magkamali, pasensya na kayo. Pero it should be more than 100. The questions, Attorney Levy, Yung although po yun ang ibig ko pong sabihin, about 100 to 200 million of PDAF, yung Fund. pondo ng PDAF,
ang Oo. idinaan nila kay Ginang Napoles. Yes. We were Grabe. asking, although these are of public records po, but only to establish na ever since po, since ngayon na presidente na siya at meron hong mga ganyang corruption under his leadership, gawain na po noong pang siya ay, senator po ba siya nito o congressman? Congressman po, ano? Oh, senator, senator siya. Senator na siya during the ano. Yes, Kuya Ibi, you have a question? Yes, Ano? Attorney Levy, no? Ninarrate mo sa amin, no, na itong talamak na corruption at systematic at systemic na pangungurakot at pagnanakaw sa ating gobyerno goes back, no? And even before Pinoy's time. And you said to us na halos pare-parehong mga tao na rin, no? Ang may mga bagong players, may mga old players. At sinabi mo rin, no, na nag-interdict itong Pinoy administration noon. Nag-imbestiga sila, tapos biglang huminto. At nakikita din natin yan dito sa Bongbong Marcos administration. Nagbuo sila ng ICI, nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, pero pag umabot na sa mga pangalan na sa tingin natin ay siyang may kinalaman sa pagnanakaw na ito, ay biglang na pinuputol at biglang naiiba yung naratibo. Which means, ang daming tao, malalaking tao, na involved dito. Mula kay Pinoy hanggang kay Bongbong Marcos. Ano ngayon ang preparasyon? Yung personal mo at yung pamilya at yung mismong mga witnesses natin ngayon in terms of security. At ano na nga ba ang estado nila ngayon sa kanilang banta sa buhay kung meron man silang natatanggap na? Meron naman po mga threats, no, bago pa sila lumabas dahil mukhang nalalaman na ng ibang mga individual na nagnanais na pagtakpan itong malaking pagnanakaw na ito, no. Pero ang sinasabi ko sa mga dating sundalo ay we should live a normal life kasi tama naman ang ating ginagawa. Parang hindi yata tama na tayong gumagawa ng tuwid, tayo pa ang natatakot. At yung mga magnanakaw na yan, sila pa yung nananakot. Parang baliktad po yata. So sabi ko, it should be our mindset na normal lang tayo, no? Pero we observe also adequate security measures para alam mo na may pera yung ating mga napangalanan at meron din silang impluwensya, no? And sa totoo, ito first time kong maibahagi ito sa publiko nung isang gabi lamang, no? Ay merong pinasok na 3 bahay ng mga dating kasamahan nila, no? Mga dating empleyado rin ni Saldi Gutesa. At ang report sa akin ay merong isa sa Cagayan Valley, merong isa sa Iloilo, at hindi ko matandaan yung isang lugar na kung saan ay pinasok, no, ng mga nakabonet yung bahay nung dating kasamahan nila. At wala namang kinuha or whatever, basta pinasok, siguro nagpakita, may bonnet. Ganun po ang natanggap kong report nung isang gabi. Yung mga pinasok na yun, hindi sila mga sundalo, no? At hindi sila parte ng 18 na Hindi po kasama doon sa 18. Hindi rin po kasama yung... Pero sa ngayon, ayoko munang magbanggit doon sa mga susunod, no? Kung ilan o whatever. Pero malaki po yung aking paniniwala na yung mga ibang nakausap ko po noon ay susunod din sila. Attorney Levy, naniniwala pa rin po ba kayo? Because you always say, no, na nag-iingat ho kayong pangalanan ang mga involved po na media personalities na nakatanggap ng, sabihin na nating envelope man po yan or paper bag man po yan, small, medium, large po yan na maleta, ano. Because the very nature po ng media is public and mas expose po sila sa publiko
lalo ngayon pong merong mga nagpaparatang na sila po ay humipo ng kaban ng bayan. Naniniwala pa rin po ba kayo na hindi po dapat sila mapangalanan? Ako po ay ganito, no? Sa aking personal na pananaw, yung tinanggap na pera ng media personality ay hindi niya tatanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanya kasi meron din siyang serbisyo, no? So hindi niya tatanungin kung nakaw ba yung ibinibigay sa kanya. Pero ang trabaho niya ay of course kasama yung fake news, paninira ng mga ibang tao at sa ngayon ay biktima na nga kami ng mga fake news, no? Pero kung sa tamang